DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ako? Siningkap ko namang maging mabuting ina at asawa. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kumain ka na, Martin. Sinangag at itlog ang almusal. Yan na rin yung kape mo. Ang bait talaga ng asawa ko. Hindi nagbabago. Masikaso pa rin sa kabila ng lahat. Ikaw kaya, kailan ka magbabago? Kailan mo pahahalagahan ang mga sakripisyo ko para sa pamilya natin? Ano ba naman? Ang aga-aga nagdadrama ka na naman. Totoo naman yung sinabi ko. Pambihira. Dapat pala hindi na lang kita pinuri. Kung mamuhay ka para kung walang pamilya, parang hindi mo kami mahal at wala kaming halaga sa'yo, kundi yung bisyo at barkada mo. Di tulad ko. Mahal na mahal kita, Martin. Kahit ganyang ginagawa mo. Buisit! Ako ba pakakainin mo o itatapon ko na lang itong pagkain? Yun lang ang ginawa mo, tumahimik na si Luisa. Wala nang iba pa, pare Totong. Bait ng asawa mo, Martin. Kung sa ibang babae yun, binungangaan ka na. At baka hindi ka pa pakainin ng masarap. Hindi niya pwedeng gawin yun sa akin, pare. Hindi ko rin siya pakakainin ng masarap sa gabi. Yung bandahilan, kaya hindi ka mahiwalayan ng Luisa, paring Martin. Kahit may bisyo ka, ang matamis mong romansa. Ano pa? Kaya ikaw,
Gayahin mo ako. Para hindi ka na pakialaman ng asawa mo. Lalo-lalo na yung pera mo. Para lagi kang may pangtoma. Ano? Ayaw niyo pumasok? Chris? Mark? Bakit? May nagbuli ba sa inyo? Wala po, Nay. Oh, Wala din po sa akin. oh, yun naman pala. Eh, bakit ayaw niyo pumasok? Di ba ginagapang kong pag-aaral niyo dahil kasi gusto kong makatapos kayo? Kasi Nay, ako na lang pong hindi nakakapagbigay ng contribution para sa project namin. Ilang beses na po akong sinisingil ng leader namin. Ha? Ako nga rin po, Nay. Sabi pa nga ng mga kagrupo ko, next time po hindi na nila ako isasama sa grupo. Kasi ang kunat ko daw magbayad. Ganun ba? Pasensya na mga anak ha. Alam niyo naman, kita ko lang ang inaasahan natin. Bakit naman kasi ayaw kayong tulungan ni Itay? Tatrabaho nga siya. Pero para lang naman sa sarili niya. Hayaan niyo na lang siya. O sige na, pumasok na kayo. Bibigyan ko kayo ng pera. Tsaka ko na lang babayaran yung ilaw at tubig natin. Pero, Nay, baka maputulan na naman tayo ng kuryente tulad noon. Nakakahiya po sa mga kapitbahay. At saka ang hirap mag-aral at matulog kapag walang kuryente. O hindi na mauulit yun mga anak. Akong bahala. Gagawan ko ng paraan. Nanghiram nga ng pera sa akin Kaya kulang yan, Lilay. Sabi ko, wag na niyang bayaran. Ako'y naaawa doon sa anak natin, Tinoy. Ito nga pala kape mo. Salamat. Ako rin na may awang-awa, Lilay. Pero naiinis din. Dahil kahit inaabuso na siya ng asawa niya, ayaw pa rin humiwalay. Nakakagalit talaga Sobrang bahal ni Luis ang lalaking yon. At umaasa siya na magbabago pa si Martin. Hindi na siya dapat magtiyaga pa sa lalaking yon. Mahabang panahon ang tinis niya. Ang dapat sa mokong ngayon, iwan na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga, Marita? Sa amin lahat ang mga tsokolating ito at mga delata? Oo, sabi, Luisa. Pasalubong ko sa inyo ng mga pamangking ko. Aba, binigyan din kami ng pasalubong nitong pinsan mo, anak. Hoy, may dala rin akong damit at saka pabango para sa'yo. Talaga? Naku, salamat. Matagal na nga akong hindi nakakabili ng damit at pabango. Dahil irresponsable yung asawa mo. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon pala hindi pa rin nagbabago si Martin? Pabaya pa rin? Ganun na nga. Pero kahit naman naglalasing yun, di naman niya ako ginugulpe, pati yung mga anak na. Pero sinasakta naman niya ang damdamin mo dahil sa pagpapabaya sa inyo. Nay naman. Tama naman si Tita Lilay, pinsan. Paano mo mapag-aaral sa kolehiyo yung mga pamangkin ko kung ganyan? Kaya nga, nagsisipag ako sa pagtitinda ng kung ano-ano. Oy, pero hindi pa rin kasya yun, anak. O, kita mo nga, madalas ka magipit. At kami ang madalas mong maging takbuhan. Naku naman, pinsan. Buti pa, sumama ka na lamang sa akin sa Hong Kong. Ha? Kikita ka na malaki doon. At may bibigay mo yung pangangailangan ng mga anak mo. Sino naman mag-aasikaso sa mga anak ko? Narito naman kami ng tatay mo. Ari naman namin silang subaybayan. Wala rin akong perang magagastos sa pag-abroad. Ay naku, hindi problema yon. Ang gusto ko lang malaman,
Kung gusto mo. Eh, Naku, pinsan, kawawa naman yung mga anak mo kung hindi sila makakatapos sa kolehiyo. At saka isa pa, ha? Ano balay mo? Pag wala ka na, magbago yung irresponsableng asawa mo. Pwede rin mangyari yun, anak. Kaya sige na, sumama ka na kay Marita. Lilay, napansin ko kanina panay ang pangungulit mo sa ating anak na sumama kay Marita. Hanggang nung bago siya umuwi, sinabihan mo pa. Naisip ko kasi, sa pamamagitan noon, mahihiwalay natin si Luisa kay Martin. Magkakaroon pa na magandang kinabukasan ng mga apo natin. Nag-aalala ako. Baka lalo lang masira ang pamilya nila. Naku, Tinoy, gumegewang na ang pamilya ng ating anak dahil sa walang kwenta niyang asawa. At tanging si Luisa na lang ang gumagawa ng paraan upang huwag bumagsak ang pamilyang yon. Kaya, tulungan mo na lang ako na maiiwas ang ating anak at mga apo na madagana ng pabagsak nilang pamilya. Isasama ka ng pinsan mo para magtrabaho sa Hong Kong? oo. Bakit parang natutuwa ka? Siyempre, kikita ka doon ng malaki. Aba, hindi mo kikitain dito ang malaking sasahurin mo doon. Isa pa sabi mo, wala kang gagastusin sa pag-alis. O, yun yung sabi ni Marita. Ang boss na daw yung bahala. Aba, pumayag ka na. Swerte mo na yon. Ano? Ano ka ba? Ang daming gustong mag-abroad na fake pa yung iba. Samantalang ikaw, lumapit pa para sa'yo. Ang pagkakataon, sunggaban mo na. Baka mawala pa yun. Paano kayo ng mga anak natin? Malalaki na ang mga anak natin. Hindi na alagain. At saka, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pababayaan. Totoo? Totoo. Gusto ko rin namang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya, sumama ka na sa pinsan mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi man lang ako pinigilan ni Marting mag-abroad. Pero totoo nga kaya yung sinabi niya na hindi niya papabayaan ang mga anak namin. Nay, ano pong iniisip ninyo? Ay, kayo pala, Riz. Mark, Nay, di ko na malayan yung paglapit niyo. napansin namin parang malungkot kayo At may malalim na iniisip. Kaya po kami lumapit. May problema na naman po ba kay Itay, ha, Nay? Mga anak, hindi tungkol sa tatay niyo. Tungkol po saan? Tungkol sa tita Marita niyo. Isinasama ako mag-abroad sa Hong Kong. Iiwan nyo kami kay Itay? Nay, huwag naman po. Ayaw po namin umalis kayo. Oo nga ho. Para sa inyo, ang gagawin ko. Ayoko rin naman na iwan kayo. Pero gusto ko, mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Kaya sana mga anak, maunawaan ninyo ako. Paano po kami? Lagi kayong susubaybayan ng lolo't lola nyo. At nangako din sa akin ang inyong tatay na hindi niya kayo pababayaan. Bukas nang alis mo, anak. Handa ka na ba? Naiayos mo na ba yung lahat ng gamit mo? Opo. Bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot ko kasi ko, Itay. Nay,
Kasi ngayon lang ako mapapalayo sa pamilya ko. Sa inyong Anak. lahat. Isipin mo na lang ang magandang buhay na maibibigay mo sa iyong mga anak. At saka pag may ipon ka naman, aari ka nang tumigil sa pag-abroad. Oo nga. Pansamantala lang naman ang paglalayo ninyo. Maaari mo rin naman silang laging makausap sa pamamagitan ng cellphone. Kaya ipanatag mo na ang iyong kalooban. Riz, huwag ka na umiyak. Bugto na ang mga mata mo. Oo nga naman, anak. Pati tuloy ako naiiyak na eh. Para po kasing hindi ko matatagalan na hindi kayo makita ng ilang taon. Lagi naman akong tatawag sa inyo. At saka, mabilis lumipas ang panahon. Hindi natin namamalayan o pauwi na ako. Huwag nating pabaunan ng lungkot si inay. Oo nga, tama ang Kuya Mark mo. O siya tahan na, Riz. Basta, pag nakaipon na kayo hindi na kayo aalis uli na Oo, Ipangako niyo yan. pangako yan ng anak ko. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ako? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa OA. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang... Tay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kalmasal na tayo. Maglilinis pa tayo ng bahay gamit ang Star Wax Floor Wax. Nagluto ba si Itay ng almasal natin, Kuya Mark? Hindi, ako nagluto. Umalis na siya. Sabi, tayo na lang daw ang mag-asikaso dito. Dati, si Inay ang nag-aasikaso sa atin. Ngayon, tayo na lang ang gagawa ng lahat dito. Kakalungkot naman. Uy, Di naman kasi maasahan si Itay. hayaan na natin siya. Basta't asikasuhin na lang natin ang ating sarili at itong bahay. Para na rin ito sa mga pagsasakripisyo ni Inay. At kahit papano, mapasaya natin siya.
gabi na. Tulog na yung mga alaga ko. Ay, salamat at makapagpapahinga na rin ako. Bukas maaga pa akong gigising. Maghahanda ng mga kakailanganin ng 4 na batang alaga ko. Iintindihin ko pa itong bahay. Mas mahirap ang buhay ko rito. Mas marami ang iniintindi ko. Malayo pa ako sa pamilya ko. Yun nga lang ang kaibahan. Malaki ang kita ko. Sana naman, tuparin ni Martin yung pangako niya sa akin. At sinupin din niya yung perang ipapadala ko. Tatawagan ko mga anak ko sa day off ko. Kukumustahin ko sila. Miss na miss ko na sila. Pero ngayon, kailangan ko lang matulog at pagod na ako. Tinoy, may padalang pera sa ating si Luisa. Sana sinabi mo, wag na tayong bigyan. Itabi na lang niya. Iba kasi yung may pera din sa doon. At mas kailangan nila yun. Oo, sinabi ko rin yun. Mapilit pa rin siya, nabigyan tayo Dahil tayo daw ang madalas na tumulong sa kanya noon. Mabait talaga ang ating anak. Oo nga. Kaya lang yung walang hiya niyang asawa, walang pagbabago, tuloy pa rin sa bisyo. Sabihan mo yung anak natin. Huwag lahat ng kita niya ipadadala kay Martin. Baka lustayin lang ng lalaking yun ang kanyang pinaghirapan. Ben, Martin, itong iniinom natin, katas ng Hong Kong ni Luisa. Siyempre naman, Totong. Hindi ako papayag na mga biyenan ko lang ang makikinabang. Sakitan ng asawa ko. Natural. Kumuha rin ako ng para sa atin. Matalino ka talaga, Martin. Ay, matagal na akong batalino, pare. Ngayon mo lang nalaman. Di ngayon, lagi ng mucho ang barkada. Dahil bukod sa may trabaho ka, Hong Kong pa si Mrs. Kaya lang, pare, medyo mahirap din pala. Bakit? May pangangailangan ako na hindi ko na nakukuha. Oh, pare, edi kunin mo sa iba. Doon sa talagang maganda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Hindi ka papasok ngayon? Oo, kuya. Bakit? Madaling araw na ako nakatulog Dahil sa pag-iinuman dito ni Itay, yung barkada niyo. Ako nga rin napuyat Kakainis siya si Itay. Hindi naman siya nagbago kahit wala na si Inay. Pakiramdam ko nga, lalo pa siyang lumala. Kasi, bihira na rin siyang pumasok sa trabaho niya. Ano kaya? Sabihin na kaya natin ito kay Inay. Lilay,
Lilay! Oh, Tinoy. Dumating ka na pala. Bakit parang galit ka? Talagang galit ako. Dahil sa walang yan nating manugang. Bakit? Ano ba ginawa ni Martin? Nakita ko siya. May akbay na babae. Ano? Ako lang yun ah. Kinausap ko nga sa kanina eh. Matapos na maihatid yung babae. Mahinahon naman ang pagsasalita ko. Aba, nagalit pa. Huwag daw ako makikialam dahil naglilibang lang siya. Ang hudas na yon. May bisyo na ng bababae pa. Samantalang yung anak natin, sub-sub sa pagkayod. Makikita sa akin ng lalaking yan. Teka, Lilay! Sandali, hintayin mo ako! Sasama ako! Kayo na naman, Tatay Tinoy. Sinama niyo pa si Nanay Lilay. Ang galing mo rin naman lalaki ka, no? Pagkatapos mo mambabae, paglalasing naman ang inaatupag mo. Mukhang iniwan mo na ang trabaho mo. Alam niyo, kaya nasasagot ko kayo dahil pakialamero kayo. Abay, bastos ka! Hindi ka na nga naaawa sa asawa mo. Wala ka bang galang sa amin? Pinakikialaman ka namin dahil pera ng anak namin ang nilulustay mo. Asawa ko si Luisa. At ano man ang gawin ko sa padala niya, wala na kayong pakialam doon. Walang yakal. Bakit ba ikaw pa naging asawa ng anak namin? Umalis na kayo bago ko pa kayo masaktan. O sige, manakit ka para pumutok yung ulo mo sa dala namin tubo. Akala mo hindi kami handa, ha? Ha? Ala, nagulat ka, ala? Akala mo porke may edad na kami, masasaktan mo na kami? At sa oras na saktan mo kami, hindi lang puputok na ang ulo mo. Ipakukulong ka pa namin. Rehas na baka lang hihimasin mo. At hindi na babae. Gago! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, hindi po namin alam na nagbibigay kayo ng pera kay Itay para ipagawa itong bahay natin. Ha? Bakit? Hindi pa ba nagagawa ang bahay natin? Hindi pa po. Wala pong pagbabago itong bahay natin ni Nay. Diyos ko naman. Ano ba naman niya si Martin? Anong ginawa niya sa pera ko? Malamang po, ipinang-inom. At baka po, ipinambabae rin. May babae ang tatay niyo. Ay, yun po ang sabi ng mga kapitbahay natin na madalas makakita kay Itay at dun sa babae. Natuto na rin siya mong babae. Kaya nga po, nalulungkot kami talaga ni Kuya. Buti na nga lang po, nakaka-video chat namin kayo. At least nababawasan ang lungkot namin. Nay, pag-uwi nyo, iwan na natin si Itay. Hindi naman tayo mahalaga sa kanya eh. Bakit mo naman ginawa sa akin ito, Martin? Bakit mo ako niloko? Hindi mo na nga pinagawa ang bahay natin, ang babae ka pa. Sorry, Luisa. Nadala na ako sa sobrang lungkot. Nalungkot din naman ako, ha? Pero nagpakatatag ako. Nagtiis. Para sa inyo. Samantalang ikaw, kasama mo na nga yung mga anak natin, hindi ka pa rin naging matatag. Patawarin mo ko, Luisa. Pangako, talagang magbabago na ako. Pati mga anak natin pinabayaan mo. Hindi na mauulit yun. Maniwala ka. Luisa, mahal kita. Pakiusap.
Huwag mo naman akong iwan. Ano? Pinatawad mo ang walang yang yon? Oo, inay. Mukha naman ho kasing talaga nagsisisi na siya. Ano ka ba naman, anak? Nang magsabog ng katangahan dito sa mundo, ba't mo naman sinalo lahat? Tay naman. Si Martin, ha? Hindi lang lasenggo at babaero. Lapastangan pa sa amin ang mga magulang mo. Ano ho? Bilantaan niya akong sasaktan. Kami ng nanay mo. Dahil sa pagsaway namin sa masama niyang ginagawa. Kaya nga nag-away-away kami eh. At talaga naghanda rin kami. Dahil hindi kami papayag na masaktan niya kami ng walang laban. Nangyari ho yun? Oo. Kahit itanong mo pa kay Desta, sa tindahan niya yung nangyari. Diyos ko, hindi ko nalaman yun. Kaya anak, hiwalayan mo na siya. Sisirain lamang niya ang buhay niyong mag-iina. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ako? Siningkap ko namang maging mabuting inata sa OA. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang Hihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Oo nga, Kuya Mark. Hindi rin niya sinunod sina Lola. Alam mo, Riz, ayoko namang mawasak ang pamilya natin. Pero pakiramdam ko kasi, hindi na magbabago si Itay. Kaya gusto kong iwan na lang natin siya ni Inay. Yun nga din ang feeling ko eh. Tingnan mo nga oh. Kaalis lang ni Inay, pero nagpunta na siya kaagad sa mga barkada niya. Grabe. Pero wala naman tayong magagawa eh. Gusto pa rin umasa ni Inay na magbabago si Itay. Kaya suportahan na lang natin siya. Bilisan mo naman, Totong. Baka nainip na sa paghihintay si Tina. So, eto na nga, Martin. Ligo ka pa ng pabango, ha? Siyempre, para ganahan naman sa akin si Shane. Sa bagay, ganun din naman yung ginagawa ko eh. Ayos naman yun.
para mas masaya. Ikaw, hindi ka talaga natatakot kay Luisa, ha? Wala naman siya eh. At saka, hindi niya ako kayang hiwalayan. Kaunti drama ko lang eh. Lalambot na agad yun dahil mahal na mahal niya ako. Ganun pa rin po, Lola, Lolo. Walang pagbabago. Sabi ko na nga ba eh. Kunwari lang ang pagbabago niya nung nandito pa ang nanay mo. Ang problema, naniwala naman si Luisa natin. Mas madalas pa nga ho, ang inuman nila ngayon sa bahay namin. Kaya madalas, puyat kaming dalawa ni Riz. Mahirap naman pagsabihan namin uli si Martel. Dahil baka sagutin na naman niya kami ng pabalang. Oo nga, Mark. Baka mamaya, magkasakitan na kaming tatlo. Si inay naman kasi, hindi pa sumunod sa inyo. Ganito na lang, Apo. Oh. Ha? Pag may inuman sa inyo, dito na lang kayo matulog ni Riz. Sabihin mo yun sa kanya. O yun, tama ang lolo mo, Apo. Para makaiwas kayo mapuyat. At hindi naman maapektuhan ang pag-aaral nyo. Lola, pwede kayang dito na ako matulog ngayong gabi? Para kasing may inuman na naman sa bahay. Papupuntahin ko na lang po dito si Riz kung gusto po niya. Ay hala, sige. Tawagan mo siya. Di na naman ako makatulog. Ang ingay kasi ni Itay at ng mga barkada niya. Buti na lang, umalis din ang mga yun. At tulog na sina Itay at Mang Totong. Kaya nakalabas ako dito sa kusina. Ay, dami namang hugasin dito. Hugas kaya muna ako bago ako magtimpla ng gatas gamit yung Smart Dishwashing Paste. Magaling ito eh. Siguro, tulog na si Kuya kina Lola Lilay. Buti pa siya. Sana sinundan ko na lang pala siya doon. Liz, Ah, gandang gabi. Mang Totong, gising pa pala kayo. Oo, hindi ako makatulog eh. Pwede yung tatay mo, prakdana. Ha? Sige po, papasok na po ako sa kwarto ko. Sandali. Sandali. Makipagkwentuhan ko muna sa akin. Bitiwan niyo nga ang braso ko. Oo, suplado mo naman. Pero alam mo, kahit suplado ka, ang ganda mo pa rin. Hmm? Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Kasi ikaw ang dahilan eh. Kaya hindi ako makatulog. Pinagpapantasyahan kita. Paraanin niyo ako! Paraanin niyo ako! Hindi sisigaw ako! Oo, kahit gawin mo yun, di magigising si Martin para tulungan ka. Lasing na yun eh. Huwag ka lalapit sa akin, Mantuto! Oo, ngayon, magiging akin ka. Bitiwan niyo ako! Huwag ka nang lumaban. Wala ka namang magagawa. Kaibigan kaya ng tatay ko! Huwag niyo gawin sa akin to! Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ito, pareho tayo makakatulog ha. Bango. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Ano? Kuya Mark, Niray pa ako! Diyos ko! Sino? Sinong hayop ang gumawa nito sa'yo? Si Mang Totong! Si Mang Totong? Sinamantala niya tulog si Itay at lasing na lasing. Hayop siya! Hayop! Hayop! Hayop siya! Ano bang ingay ito? Bakit ang gulo niyong dalawa? Nagising tuloy ako. Ang sakit pa naman ng ulo ko. Tingnan niyo si Riz, Itay! Tingnan niyo! Riz, bakit ganyan ang itsura mo? Punit-punit ang damit mo. Ginahasa ako ng kaibigan niyo, Ano? Itay! Hayop na yun! Kaya pala wala na siya sa pagising ko! Kasalanan niyo, Itay! Kaya napahamak ang kapatid ko! Kasalanan niyo! Oh, Diyos ko. Kawawa naman ang aking apo. Si Martin ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Kung hindi sila nag-inuman dito at hindi niya pinatulog dito ang totong na yun, hindi mapapahamak si Riz. Nasaan ang hayop na yan? Nasaan? Umalis na po siya, Lolo. Ang kapatid mo nasaan? Nasa kwarto po siya. Iyak pa rin ang iyak. Dapat na mahulit makasuhan ang totong na yun. Tinoy, paano kaya ito tatanggapin ni Luisa? O, inay, napatawag kayo. Luisa, anak, Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba kay Itay? wala anak. Oh, Pero si Riz, bakit? Ano nangyari sa bunso ko? ginahasa siya Ha? ng isang barkada ng asawa mo. Hindi! Ha? Kawawa kong anak! Pinagsamantalahan! Nasaan ang anak ko? Gusto ko siya makausap! Wala na mangyari yun. Hindi na siya lumabas sa kanyang silid. Awang anak ko! Inay, dali niyo yung cellphone sa kanya para magkausap kami. Alam niya, tatawagan kita, anak. Kaso ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Si Martin naman, hindi pa umuwi. Umalis siya matapos pagsamantalahan ni Totong, ang inyong anak. Inay, tulungan niyo mga anak ko. Kailangan makasuha ng hayop na nagsamantala sa akin bunso! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit mo ibinalik dito ang pagkain dinala mo sa silid ni Riz, Lilay? Ayaw na naman kumain ng ating apo. Lagi na lang siyang ganon. Baka magkasakit siya. Nahihirapan ng ating apo, Tinoy. Natanggapin ang kanyang sinapit. Kaya dapat lang na mabigyan ng katarungan ng sinapit ng kapatid ko, Lolo. Lola. Mark, apo, kumikilos na ang mga pulis. Oo nga naman, apo. Hinahanap na nila si Toto. Masyado silang mabagal. Akong magbibigay ng katarungan sa sinapit ng aking kapatid. Wag mong gawin yan, Mark. Lolo. Kasalanan yan sa Diyos. Makinig ka sa amin, apo. Huwag mong dungisan ang iyong mga... Marumi na ako ngayon. Pinag-uusapan ng mga tao. Sira na ang buhay ko. Ang walang yang Totong ngayon, dapat siya mamatay.
Bakit ka ba sinabi dito? Ano ba ang kasalanan ko? Si Itay. Kasalanan niya to. Wala siyang kwentang ama. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi! Martin! Hayop ka, Toto. Akala mo hindi kita masusundan dito sa probinsya nyo? Martin, patawanin mo ako. Nadala ako ng kalatingan, kaya niragawa ko yun sa anak mo. Traidor ka! Animal! Pinalamot kita! Pinainom! Yun pala aahasin mo ako! Dapat sa'yo mamatay! Patalim! Martin, wag! Maawa ka sa akin! Maawa ka sa akin! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ako? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa OA. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang... Sabi ni Lola Lilay, di ka pa rin kumakain. Kumain ka naman. Baka magkasakit ka na eh. Mabuti pa mamatay na ako, Kuya Mark. Riz naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Sira na ang buhay ko. Palagay mo ba makakaya kong tiisin ang panlilibak ng mga tao? Gumagawa na kami ng paraan para makamit mong katarungan. Mark, Ay, Lolo. Riz, may babalita ako sa inyo mga apo. Ano po yun, Lolo? Si Totong, natagpuan na ng mga pulis. Oh, mabuti naman ho. Tanalo, puntahan po natin siya. Patay na siya. Ho? Nanlaban bang walang niya? Pinatay siya ng tatay ninyo, apo. Ano ho? At pagkatapos gawin nyo ng inyong ama, kusa siya sumuko sa mga alagad ng batas. Martin, kasama ko sina Lilay at Mark. Tatay Tinoy. Nay. Mark. Salamat nagpunta kayo rito. Pero hindi mo dapat ginawa yon, Martin. Inilagay mo ang bata sa iyong mga kamay. Ngayon, tiyak na mabibilanggo ka ng matagal. Kasalanan ko. Kaya napahamak ang bunso ko, Nay-Tay. Kaya ipinaghiganti ko siya. At tanggap ko po. Kahit mabilanggo ako. Martin. Mark, anak. Alam ko tulad ni Riz. Galit ka rin sa akin dahil naging walang kwentang ama ako.
Mapatawad niyo sana ako. Patawad sa inyong lahat. Napansin mo ba? Tiningnan lang ni Mark ang kanyang ama. Hindi niya ito kinausap. Oo, Lilay. At alam ko, malaki ang galit ni Mark sa kanyang ama. Kapwa apektado ang ating mga apo ng masasakit na naganap sa kanilang pamilya. Sayang. Dahil huli na ang pagsisisi ni Martin. Hindi na maibabalik pa lahat. Tulungan natin silang makabangon, Lilay. Alalayan natin silang lahat. At palakasin ang kanilang mga loob. Kahit pagod na pagod ako, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Naaalala ko na naman ang pamilya ko. Si Riz. Ang anak ko. Patawarin mo sana para sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lilay, kumusta na si Riz? Anong sabi ng doktor? Bakit siya biglang hinimatay? Anong sakit niya? Tinoy, walang sakit ang ating apo. Ha? Buntis siya. Oh, Diyos ko. Bakit nagbunga pa ang pagsasamantala sa kanya? Lalong mahihirapan ang ating apo. At maging si Mark, hindi rin niya matanggap ang kanyang nalaman. Panibagong problema na naman ito sa kanila. Huwag kaawa-awa ko ang mga apo. Apo, hindi mo na naman kinausap ang nanay mo nang tumawag siya kanina. Bakit? Galit ka ba sa kanya? Talagang masama po ang loob ko kay inay. Kung nakinig siya sa amin ni Kuya Mark na iwan na si itay, siguro hindi ko ito dinanas. Hindi ako marirape at mabubuntis. Huwag mo siyang sisihin, Apo. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan ng lahat. Lola, Dahil ako ang nagkumbinsi sa kanya para magtrabaho sa ibang bansa upang maihiwalay na siya sa iyong ama. Kaya kasalanan ko ang lahat ng ito. Aba, narito pala sa amin ang pogi kong lolo. Bakit nandito kayo?
Ha, Lo? Ating gabi na. Talagang hinintay kita, Mark. Bakit ka ba nagkakaganyan? Oh, Lagi ka na lang hating gabi kung umuwi. kasi naman, boring dito sa bahay. Puro problema. Pati pag-aaral mo, pinabayaan mo na. Pag dumarating ka naman, para kang lasing. Ako lasing. Hindi, Lo. At kaya ako laging ganitong oras umuwi. Kasi nagsasaya lang kami ng tropa ko eh. Doon ako nagpupunta eh. Mas masaya doon eh. Apo, huwag ka sana magdamdam sa akin. Pero sana naman, huwag mo nang sundan ang nilandas ng iyong ama. Lolo Tinoy, Dahil pag nangyari yun, baka hindi na makayanan pa ng inyong ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang beses ko nang sinulatan si Luisa sa kanyang trabaho. Humingi ako ng tawad. Pero kahit isa sa mga sulat ko, hindi niya sinagot. Hindi kita masisisi, Luisa. Masyado kong inabusong kabaitan mo. Tama. Kaya walang dumadalaw sa'yo. Kahit isa. Karapat-dapat lang akong magdusa. Pero dapat, kahit ganyan ang nangyari sa'yo, sikapin mo pa rin magbago. Magpakabuti ka rito para makamit mo ang kapatawaran ng pamilya mo. Sisikapin kong ituwin ang pagkakamali ko. Magpapakabait ako rito. Kahit na nga, hindi ko alam kung makakalaya pa ako. Ang mahalaga sa akin, makamit ko ang kapatawaran ninyo, Luisa. Anak, mabuti naman at naka-video chat ka uli namin. Nay, may sasabihin ho ako sa inyo. May problema ka ba? Wala naman po. Mababait yung mga amo ko rito. Ayun nga lang, talagang ang daming trabaho. O kung wala kang problema, ano ba yung sasabihin mo sa amin? Uuwi na ho ako. Hindi na ako nag-renew ng contract sa mga amo ko. Ay, sa isang banda ha, mabuti yung gagawin mo. Dahil talagang kailangan ka ngayon ng iyong mga anak. Anak, si Mark, Oh, may problema na rin sa kanya. pati ba naman siya? May dala na ring problema? Ano po yun, Itay? Sabihin niyo. Luisa, huwag ka sanang mawawala ng pag-asa. Kahit marami kayong problema, malulutas din lahat yon. At may awa ang Diyos. Inay, gusto kong malaman kung anong nangyayari ngayon kay Mark. Ang anak mo, nagmamariwana. Nay, hindi ko alam na uuwi na pala kayo. Dahil sinadya kong hindi ipasabi sa'yo. Saan ka galing, Mark?
Sa tropa ko. Tropa? Tropa ng mga nagmamarihuana? Inay, Bakit naman, Mark? Bakit pati ikaw binigyan ako ng problema? Ang iniisip ko dahil sa panganay ka, magiging kaagapay kita. Pero hindi pala. Inay, Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ko? Sinikap ko naman maging mabuting ina at asawa. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula nang magpamilya ako? Sinikap ko namang maging mabuting ina at asawa. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang... Naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hindi rin naaawa sa akin? Nay, hindi lang naman kayong nahihirapan eh. Kahit ako, pinagtatawanan din ako tililbak ng marami. Dahil sa nangyari sa pamilya natin. Hindi pa rin dahilan yon para mag-drugs ka. Para sirain mo ang buhay mo. Pwede ba tumigil na kayo? Huwag na nga kayo mag-away. Tris, anak. Ako ang tunay na nahihirapan. Ako ang naghahasa. Ako ang magiging dalagang ina, hindi kayo! Sa ginagawa niyong yan, lalo niyo lang ako Riz, bakit? Ano masakit sa'yo? Puson ko. Anak. Ang sakit! Ay, Diyos ko! May maagos na dugo sa hita mo! Mark, dali! Nay. Dali natin sa ospital ang kapatid mo! Tinoy, naawa ako kay Luisa. Puro na lamang hirap ang kanyang dinaranas. Puro sakit ang damdamin. At ngayon, nanganganib pa ang buhay ng ating bunsong apo. Pareho lang tayo ng nadarama, Lilay.
Sinisisi ko ang aking sarili sa mga pangyayaring ito. Hindi mo kasalanan yun. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Kabutihan lang ng ating anak at mga apo ang hinangad mo. Lalo mo lang pahihirapin ang sitwasyon natin lahat kung patuloy mong sisisihin ang iyong sarili. Paano ba natin sila matutulungan, Tinoy? Upang makapagpanibagong simula. Wala tayong maitutulong para sa kanila. Pero ang Diyos, siya ang tunay na may magagawa. Ilapit natin sila sa Kanya at ipakiusap din natin na iligtas niya sa kamatayan si Riz. Oh, Diyos. Diyos ko. Lumalapit po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Iligtas mo po ang aking anak. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kakayanin kapag nawala ang bunso ko. Kahit po mahirapan ako sa pagtulong sa kanila para makabangon. Gusto ko pa rin makapiling ang aking mga anak. Anak, kanina ka pa namin hinahanap ng tatay mo. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong alam na pwede ko pang lapitan. Kaya sa kanya na ako lumapit. Siguro, iyan ang pagkukulang natin lahat, anak. Dahil lumalapit lamang tayo sa kanya kapag hindi na natin kaya. Gano'n ang dapat sana. Siya ang una natin laging lapitan. Pero naniniwala ako na dahil sa mga nangyari, mababago na ang lahat. Magiging siya na ang una nating lalapitan, anak. Nay! Oo. Lola Lilay! Si Mark, inay. Apo, bakit? Ano balita? Nakausap po namin ni Lolong Doktor ni Riz. Ligtas na raw pong kapatid ko. Salamat. Kaya lang, nawala pong kanyang dinadala. Kumain ka pa, Riz. Busog na ako, kuya. Ganun ba? O, pagkatapos yan, maligo ka muna gamit ang Shield Bath Soap. Sige, salamat ha. O, bakit ka nagpapasalamat? Dahil tinutulungan mo si inay na alagaan ako. Nahiya nga ako sa'yo eh. Bakit? Dahil sa pagiging pasaway ko, sa pagsagot ko kay inay, nakunan ka. Alam mo, naiisip ko. Siguro hindi talaga para sa akin ang batang yun. Naging daan lang siya para magkabuklod ulit tayong lahat. Tama ka. At nangyari yon dahil sa pag-aalaga namin sa'yo. Pero, kailangan ko pa rin humingi ng tawad kay inay. Dahil nakagawa ako ng kasalanan sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
O anak, nandito na tayo sa bagong ayos na kwarto mo. Ang ganda, Nay. Talaga. Masaya ako kasi nagustuhan mo ang ayos nito. Salamat po, Inay. Oo. Huwag kang magpasalamat, anak. Ang totoo, gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Bakit naman po? Kasi hindi kita agad nadamaya. Wala po kayong kasalanan sa akin, Inay. Ginawa niyo lang po ang alam niyong makakabuti para sa amin. Isa pa, narito na kayo ngayon. Hindi na kayo malalayo pa sa amin. At ito ang mahalaga. Ang sabi ng inay, bis na bis ka nang umalis kanina. Saan ka galing, Mark? May inaplayan po akong trabaho, Nay. At sa awa ng Diyos, natanggap po ako sa pinuntahan kong fast food. Ibig mo sabihin, magkatrabaho ka? Pansamantala po. Matagal pa naman ang next school year. Para naman makaipon ako. Para may magamit ako sa pagbabalik sa eskwelahan. Anak, handa pa rin naman akong pag-aralin ka. Kayo ng kapatid mo. Nay, gusto ko pong makabawas sa mga hirap nyo. Kaya sana, hayaan nyo lang ako. Nang maranasan ko rin ang kumita sa sarili kong sikap. O sige, ikaw ang bahala. Nay, Ano yun? sorry Kasi sa halip na tulungan ko kayo, naging pasaway pa ako. Mark, Pangako po, hindi na maulit yun. Magiging ibang Mark na po ako ngayon. Nay, nailagay na po sa sasakyan ng mga orders sa ating halaman. okay. Salamat, Riz. Ay, sasaba ka rin ba sa pagde-deliver ng mga iyon na po? Opo, Lola. Kami pong dalawa ni Kuya Mark para naman hindi gaano mahirapan si Inay. Wala bang pasok si Mark ngayon sa fast food? Day off ko ngayon yan, ay. Ganun ba? Oo. Ay, siya, sige. Lumakad na kayo nang hindi kayo gabihin. Marami pa naman kayong pupuntahan. Tama po kayo, Lola Lilay. Marami na po kasi order kay Inay ngayon eh. Sana naman, magtuloy-tuloy na ang paglakas ng negosyo nyo. Ay, naku, Nay, mangyayari po yun sa tulong ng Diyos. Ay, maalala ko pala. May sulat na dumating. Oh. Galing Muntinlupa. Kay Martin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O mga anak, maupo kayo. Parang alam ko na po kung tungkol saan ang pag-uusapan natin, Inay. Ako rin po, tungkol po ba sa sulat ni Itay? Nasabi ba sa'yo ni Riz? Opo. May sakit siya at patuloy na humingi ng tawad sa ating lahat. May itatanong po kami sa inyo. Mahal niyo pa po ba si Itay? Hindi ba kayo galit sa kanya? Aaminin ko, oo, nagalit ako sa kanya noon dahil nga sa mga nangyari. Pero ngayon na may sakit siya at nagdurusa dahil sa kanyang nagawa, naiisip kong huwag nang dagdagan ang paghihirap niya. Ang bait niyo talaga, Inay. Napakamaunawain niyo pa. Mga anak, sana huwag kayong magdamdam.
kung gusto ko na siyang patawarin. Ang totoo po, handa na rin po akong patawarin siya, Inay. Ganon din po ako. Kaya kung pupunta kayo sa kanya, sasama po kami. Martin, Luisa, salamat at dinalaw mo rin ako. Tay, darito rin po kami ni Riz. Kumusta na po kayo, Tay? Ang pamilya ko. Maraming salamat sa panahong inukol niyo sa akin. may dala nga pala kami pagkain. Tay, magpagaling po kayo. Patawarin niyo ako, mga anak. Napakalaki ng pagkakasala ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Luisa. Ay, kalimutan na natin yun. Kung ang Diyos nga nakapagpatawad, sino ba naman kaming tao lamang upang ipagkait yun? Tama po si Inay. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, handa na akong mamatay. Tay, Dahil nakamit ko na ang inyong kapatawaran. Tay naman. Huwag naman po ganyan. Hihintayin po namin ang paglaya niyo. Oo nga. At sa pagkakataong yun, magiging maligaya na tayong lahat. Ayan. Ayos na ang lahat ng bulaklak dito sa sala. oo nga. Ang gaganda ng napili mo, ha? Tawagin na natin si Inay para makita niya na. Huwag na. Hayaan na lang natin siyang kusang lumabas. Maghintay na lang tayo dito. Sige. Oh, O, yan na, yan na. aba, mga anak, bakit ang daming magagandang bulaklak dito sa sala? Gift namin sa'yo. Ha? Ay, Opo, Nay. bakit? Hindi ko naman birthday ah. Nay, gusto po namin maging masaya kayo. Kahit hindi ninyo birthday. Pasasalamat po namin yan. Sa walang sawang pagmamahal niyo sa amin. Opo. Sana napasaya namin kayo. Naku mga anak, sobrang saya ko. Dahil sa pagbabago ninyo at sa magagandang nangyayari ngayon sa ating lahat. At patuloy ko kayong mamahalin. Pagmamahal, nakalakip ng isang magandang pangako ng bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.